Okay guys, good day everyone. So this is Engineer Kenneth Castillo. Also this is I think part pa rin siya ng final coaching and ayun. So eto naman is i-discuss ko for today yung mga parts ko during the long quiz. Okay, but before that, gusto ko lang muna sana kayong i-recall kung ano ba at paano ba ginagamit ng maayos yung concept or yung principle ng moment of inertia or the formulas for moment of inertia. Kasi unang-una maraming nalilito because sa different references is magkakaiba or maraming formulas na involved doon sa mga common shapes natin, like the center of the common shapes natin. Ngayon guys, meron ako ditong rectangle, triangle, circle. I have the semicircle in both ways. Mamaya i-explain ko kung bakit. And the quarter circle. So yan lang naman kasi yung common shapes na madalas natin nakikita. And I think dyan na lang muna ako magfo-focus. Nagkakaintindihan. And guys, para lang mas maging madali yung discussion natin. Okay, tandaan nyo lang mabuti that the values ng Ix and Iy is iti-treat ko siya as a line. Okay, as a line. Okay, so para siyang axis. O para siyang dalawang line na axis. The Ix bar, iti-treat ko siya as a horizontal line, and the Iy bar is iti-treat ko siya as as our vertical line. Okay, so kung ganun, nagkakaintindihan tayo, simulan na natin. Simulan muna natin guys sa rectangle. Mamaya siguro is hindi na natin masyadong i-elaborate. I-explain ko lang sa inyo kung bakit mayroon tayong dalawang formulas for the moment of inertia. Okay? So ano ba yung naaalala nyo yung moment of inertia? Pag sinabi natin guys sa centroidal moment of inertia of individual shapes, okay? For example, Ix muna tayo. Ix bar, okay? For Ix bar natin, di ba, alam nyo that the formula is equal to BH cube over 12. Okay? And, And for the, wait lang, sige. And for the y bar naman natin is simply equal to HB cube over 12. Okay? So, di ba sabi ko sa inyo guys that the value is iti-treat natin siya as a line. So, subukan natin i-treat as a line yung ating Ix bar. Okay? Or yes, the Ix bar or the moment of inertia along the x-axis. So, kung ganun pala, iti-treat ko lang siya as a single line. Okay? Wait. Ganyan. Wait lang. Iti-treat ko lang siya as a single line. Okay? Ibig sabihin, ito pala yung value ng ating Ix bar. Okay? And for the Iy bar naman, same thing we're going to do. Ang kailangan lang natin gawin for Iy bar is kukunin lang natin yung dashed line. Kunin lang natin itong dash line. And yan pala, guys, yung ating yan pala gagamitin natin as Iy bar. Nagkakaintindihan. So, ibig sabihin, located pala, guys, yung Ix bar na formula natin and Iy bar na formula natin na BH cube and over 12 and HB cube over 12 respectively, if yung moment of inertia natin is located at the centroid of individual shapes. Okay, saan po nang galing yung Ix is equal to BH cube over 3. Okay, sige, i-explain ko dito. Okay, wait lang. Lipat ko muna dito ya. Meron lang tayong little explanation. Okay, so ulitin natin. So let's say, ikakopy ko muna to. For discussion purposes lang to guys ha. Okay. Copy ko muna yan. For discussion purposes lang, saan nga ba nanggaling yung BH cube over 3 na para lubayan nyo na siyang gamitin. Kumbaga parang tigilan nyo na siyang gamitin. Okay. Kasi these are for convenience lang sana. However, medyo nakakalito siya, especially kung kakabisaduhin nyo pa lahat. Both the centroidal moment of inertia and the moment of inertia about the given axis. Kung titingnan nyo kasi, yung BH cube over 3 na yan, it is a derived formula for moment of inertia. Pag pinapakuha sa inyo guys, yung moment of inertia along the given or the indicated x-axis, ito yung indicated x-axis natin. Meaning, ang pinapakuha natin dyan is Ix. Tama? Kung kukunin natin yung Ix, hindi ba alam natin guys na ang formula ng
x simply. For example, yung moment of inertia is binabangga nga natin siya dito sa indicated x-axis. Hindi ba alam natin na ang formula dyan is the Ix bar or the centroidal moment of inertia of individual shape, okay, plus the area multiply by the distance, okay? Distance to the indicated axis, lagay ko to the indicated axis square. So, sige, iyan natin. Ibig sabihin lang na to guys, kung titingnan nyo, ang gusto nating malaman, gusto nating, ang idea ko kasi dito, natuturo ako ng moment of inertia, is ititreat natin yung Ix as a line, tapos kung saan yung axis na kinoconsider sa kanya, doon mo siya kukunan ng moment of inertia. Nagkakaintindihan? So, ibig sabihin, pipigain mo to, ita-travel, ba't yan? Okay? So, ibig sabihin, itong Ix bar na to, kukunin mo yan at ita-transfer mo yan dito by the transfer formula. Okay? Ganon. Ibig sabihin, kung mula dito sa centroidal moment of inertia na yan, anong distance yung mako-cover mo? Diba ang sabi natin, it is the distance from the indicated x-axis or the axis kung saan pinapakuha yung moment of inertia. Ix bar or the centroid of individual shape, ang centroid ng individual shape is eto nga, the Ix bar, etong line na kinonsider natin na yan, saka ito. Okay, kung ganun pala, ibig sabihin, if we're going to get the moment of inertia about the indicated x-axis, which is this one, ibig sabihin, yung individual centroidal moment of inertia ng shape mo, is ita-transfer mo siya from dito, from dyan, papunta dito. So, kung nag-transfer yung moment of inertia mo, anong distance yung mako-cover mo? Meaning, eto. Tama? Which is h over 2. Okay? Ngayon, ibig sabihin lang nun, this will be Ix is equal to, ano ba yung BH? Ano ba yung Ix bar ng individual shape natin? Ang individual shape lang na present natin dito, guys, is the centroidal moment of inertia of the rectangle. So, BH cube over 3. Plus, ano ba yung area ng shape natin dito? Ang area ng shape natin dito is basically base times height. Tama? And guys, ano ngayon yung distance to the indicated axis? Ano na nga ulit yun? Mula dito, tinransfer mo yung Ix mo papunta dito sa may pinapakunan niya ng moment of inertia. Therefore, ang distance mo doon is h over 2. So, this will be h over 2. Tama? And then, square. And then, pagka sinimplify natin yan, this will be bh cube over 12 plus bh, okay, multiplied by h square over 4. Nagkakaintindihan po ba? Okay? And then, pagka sinimplify pa natin yan, this will be bh cube over 12 plus bh cube din kasi h times h square is h cube over 4. Okay? And then, cross-multiply tayo. Ix is equal to 4 bh cube plus 12 bh cube over 48. Okay, simplifying that, magiging 16 bh cube yan over 48. At 16 over 48 is 1/3. Ix is equal to bh cube over 3. Yan lang basically guys, yung pinanggalingan ng formula natin. Meaning, yung Ix bar na yan, kapag yung Ix bar na yan is located as a centroid of individual shapes natin. Kung sakali guys na ita-transfer mo yung individual moment of inertia mo na yan papunta dun sa axis na indicated, okay, papunta sa axis na kung saan siya pinapakuha, yun yung gagamitin mo. Pero wag na nga natin siyang kakabisaduhin kasi tulad niyan, alam mo naman na yun. Alam mo naman na yung formula, 'di ba? Nakuha na natin. So wag mo nitong kabisaduhin. Siguro pwede yan kung marami ka pang oras, but for convenience at para mas konti lang kabisaduhin mo na lang guys yung moment of inertia about the centroidal axis. Okay? So, burahin na natin to. BH cube over 12 na lang ang tatandaan natin. Wag na yung ano. So, alam nyo na kung paano nangyari na BH cube over 3 yan, di ba? Sige, wag ko nang alisin dyan. Liitan ko lang siguro.
Wait lang. Dilitan ko lang. Tapos lagyan ko na nandito sa gilid na. Ito yung mga notes natin, ano? Okay. Okay. And then guys, ayun lang. And then for formulas natin, ayan na, for the IX bar, we have BH cube over 12, and for IY bar, we have HBQ over 12. Yan nalang tandaan natin. At ngayon, kung ipapatransfer yan, alam nyo naman yung transfer formula that it is equal to the IX bar or IY bar, or the individual centroidal moment of inertia, plus the area ng shape, ng individual shape multiplied by the distance of the centroid. Okay guys, para lang malinaw, distance of the centroid to the indicated axis. Okay? Okay. And then guys, makinig, that's for rectangle. And para naman guys, pagka nasa, ano na tayo, paano naman kapag nasa triangle na tayo. So, same thing with the triangle lang, guys. We have here for IX bar, and we have here for the IY bar. Okay? So, ulitin lang natin. Same approach lang naman yan. So, this will be IY bar, and this will be IX bar. Okay? So, for IY bar, IX bar muna tayo. For IX bar naman ng triangle, it is simply BH cube over 36. And for the IY bar ng triangle, we have HB cube over 36. Okay? Nagkakaintindihan? So, I think that's it for triangle. Ganun lang kasimple. And kapag ita-transfer mo yan, basically kukunin mo yan, ita-transfer mo dito. So, ano gagamitin mong h dyan? Ang h na gagamitin mo dyan is the distance of the individual centroid to the indicated axis. Yun lang. Ganun lang yun. So, huwag nyo nang kabisaduhin yung isa pang formula. Okay? Now, guys, for circle, basically, ito kasi is, ang tawag dito? Ang formula kasi natin for circle is pi r raised to 4 over, in both ways. Bakit in both ways? Kasi ang centroid niyan kasi guys is nandito sa gitna. Tama. Nandiyan sa gitna yung centroid ng circle natin. So basically, in both ways, equal lang din yung kanyang moment of inertia. I hope that's clear. So para lang mas maliwanag sa lahat that yung yung IY bar niya is simply equal to pi r raised to 4 over 4. At para naman dun sa may so IX niya, bar niya is equal to pi r raised to 4 over 4 din. But dyan ko nilagay, dyan ko na lang lalagay para sure. Dapat niya, ito teka lang. Para mas maganda, para mas, siya. Para hindi niyo siya makakalimutan. Ayan. Okay, i-treat nyo siya as line located dun sa centroid, okay? And pag-transfer nyo kung saan siya pinapakuha, dun nyo na siya gagamitan ng transfer formula, okay? And for the semicircle naman guys, for the semicircle, the IY bar natin dito, okay? For the IY bar, wala siya actually dun sa may formula natin, but, okay. Okay, for the IY bar natin, and for the IX bar, okay, for the IX bar natin dito, ito yung nakikita nyo guys, it is equal to 0.11 r raised to 4. Okay, and for the IY bar naman natin, ito hindi nyo to ata nakikita, wala ata sa formula. This will be pi r raised to 4 over 8. Okay? Sir, bakit ginilid nyo pa? Bakit meron pang another Ibig lang yan sabihin, kapag nabago yung orientation niya, makinig mabuti. Kapag nabago yung orientation niya, is simply, tinan nyo ba? Okay, wait lang. Magbabago din guys yung moment of inertia niya. Ang magiging IY bar natin dito is simply the 0.11 r raised to 4, at ang magiging IX bar natin dito is simply equal to pi r raised to 4 over 8. Okay?
Titingnan nyo lagi yung location, okay? And the orientation. Next, guys, is for this one naman, basically, madali lang yan. Okay? And okay, for this one, the IY bar naman dito is equal to, same lang sila, actually same lang sila na 0.055 r raised to 4. And your IX bar is equal to 0.055 r raised to 4. Ayan yun, guys. Yung mga formula na yan, guys, is located yan at the individual shape. Okay? Those are located sa individual centroid ng shape natin. So, ibig sabihin, huwag kayong mako-confuse doon. Huwag nyo na siyang, ayun, no? Kung kailangan nyo siyang i-transfer at a certain axis na pinapahanapan siya ng moment of inertia, kunin nyo yung individual centroid nung shape na yun, and then i-transfer nyo siya sa axis kung saan siya hinahanapan ng moment of inertia. Ganun lang yun. Nagkakaintindihan. Tapos, another note pa pala dito, okay, we have two cases, okay? Okay, we have two cases. Unang case, two cases. Okay? Unang case is kapag ang hinahanap sa atin is the IX bar of the whole shape. IX bar or the IY bar, yan ano? Of the whole, wait lang. Of the whole shape. Okay? Please be reminded na kapag ganyan hinahanap, the IX bar and the IY bar of the whole shape, sabihin natin guys that this is centroidal moment of inertia. Ang practice natin dito guys, makinig mabuti, ang practice natin dito, if we are going, wait lang, ang practice natin, kung ganun yung gagawin natin, okay, for example, this is your axis, okay, this is your y, and this is your x-axis, at meron ka ditong shape na, paano ba, meron kang shape dito na, paano ba yung ano natin kanina, I think, pag ganito, example, pag ganyan, okay, tama, ganyan ba yan, nasa example natin kanina, okay, and guys, ibig diba, located yung centroid yan, for example, nandito, okay, sabihin natin nandito, okay, ngayon di ba, pag hinati natin to, pag hinati natin yung shape na yan into 1, 2, 3, di ba 3, ngayon ganito yung mangyayari dyan, ilo-locate mo yung centroid ng isa, tama, at yung centroid din na to, ilocate nyo muna yan. Ngayon, di ba may individual moment of inertia yan? For example, this shape number 1. Okay. Ito, shape number 1. Paano ba? Itong shape number 1 muna na yan. Okay. Yun yung nilolocate natin. Yan na example ko. Ibig sabihin, may formula yan dito guys na IX bar which is equal to, wait lang, IX bar which is equal to, ilan na nga pag gaganyan? IX bar niyan, ng shape na yan, ng ano na yan, IX bar niyan is equal to BH cube over 36. Ito guys, yung blue, ito na to, yan yung tinatawag natin as centroidal coordinates. That's that's X bar and Y bar. Yan yung makukuha mo sa centroid ng kabuang shape. Ngayon, kapag centroidal moment of inertia yung sinasabi, kailangan mo i-transfer yung IX na to, or yung IX bar na individual shape na to. For example, this is IX1, IX bar ng 1, papunta dito sa centroidal moment of inertia. Ay sa centroidal coordinate, sa centroidal point nung whole shape mo. Nung kabuuan yan guys, nung kabuuang shape yan, yun yung kinukuha natin. Ang kukunin mong distance ngayon dyan is basically ito. Okay? Ngayon, for case number 2 naman, IX and IY or at the indicated axis. Ulitin natin. For example, this is your figure. Okay? And this is your ayan. Okay? Yeah, for example, ganyan yung pagkakahati. Okay. Same lang yan. Same lang sa kanina. Ngayon, ulitin natin. Di ba nandito yung centroid natin ng pinakabuong shape.
Ngayon, regardless na nandyan yan, wala kang pakialam dyan. So ngayon, uulitin natin. Kukunin natin ngayon yung alin. Kukunin natin ngayon guys yung shape na to. Diba? For example, this is your shape number 1. Okay, shade na natin para hindi kayo malito. Kapag sinabi guys na indicated x-axis, di tama na nandyan yung centroid ng ano na yan. And meron ka ngayon, ititreat mo as line, this will be equal to ix bar is equal to bh cube over 36. Saan mo ngayon itatransfer yan? Hindi mo ngayon itatransfer sa centroid yan. Kasi sabi indicated axis, itatransfer mo yan dito sa indicated x and y axis mo. Kung ayan yung gagamitin mo, ibig sabihin kapag nag-transfer formula ka, ang distance na kailangan mong gamitin is mula dito sa centroid ng individual shape mo na triangle na yan. Okay? Ito ngayon yung magiging distance d mo. I hope that's clear. Ayan, binigay ko na sa inyo yung mga possible cases. I hope na magamit nyo siya ng maayos. Okay?